Mga kayamanang natagpuan ng hindi sinasadya. Ilang beses mo nang naranasan to? Naglalakad ka sa kalsada tapos bigla kang may nakita na pera. Minsan 5 piso, minsan 100 o 500. At kung sinuswerte ka talaga, pwede kang makakita ng ligaw na 1,000. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may ilan pang yaman na natagpuan ng hindi sinasadya? Pero mas sigit pa sa perang nakikita natin sa kalsada. Tara, pag-usapan natin. Yaman sa tangke. Si Nick Mead ay isang collector ng mga tanks at ang may-ari ng Tanks a Lot, isang kumpanya na nag-o-offer ng tank at iba pang military driving experiences sa publiko. Nang bumili si Nick ng tank mula sa eBay sa halagang $37,000, ang nasa isip lang niya ay bagong tank para sa kanyang koleksyon at negosyo. Kasama ang kanyang mechanic na si Todd Chamberlain, nilinis nila ang tank nang bigla silang may nakitang kumikinang. Sa loob ng tank, nakakita si Nick ng 5 gold bars na may bigat na 12 pounds each. Agad na sinuko ni Nick ang gold bars sa mga otoridad. Ayon sa mga eksperto, ang mga gold bars na nakita ni Nick ay nagkakahalaga ng $2.4 million o mahigit sa 135 million pesos. Higanteng Pearl. Noong 2006, isang mangingisda sa Pilipinas ang nangisda sa Puerto Princesa nang biglang may humarang sa kanyang anchor sa baba na siyang nagpatigil sa bangka niya. Agad niyang nilangoy ito sa ilalim at nakita na isang higanting kabibe ang nakaharang dito. Nang buksan niya ang kabibe, doon niya nakita ang higanteng pearl sa loob nito. Kinuha niya ito at nilagay sa ilalim ng kanyang kama. Matapos ang ilang taon, nang lumipat ng tirahan ng mangingisda, binigay niya ang pearl sa kanyang kamag-anak. Di nagtagal, binigay ng kanyang kamag-anak sa mayor ng kanilang lugar at ngayon ay nakadisplay na ito sa isang enclosure. Ang higanting pearl ay may lapad na 1 feet at may haba na 2.2 feet. May bigat din itong 75 pounds at ayon sa ilang eksperto, kung mapapatunayan na lumaki talaga ito sa loob ng clam, nasa $100 million o mahigit sa 5 billion pesos ang value nito. Ang nakalimutang Star Wars. Noong 2011, habang naglilinis sa attic ng kanyang mga magulang sa San Francisco, nakakita si Stephen Hoffer ng mga kahon na natabunan ng alikabok. Nang buksan niya ito, doon niya lang napagtanto na ang laman pala nito ay ang mga dati niyang Star Wars na laruan noong bata pa siya. Hindi lang iyon, ang nahanap niya ay ang kanyang 50 vintage Star Wars toys na napakaganda pa ng kondisyon at may ilan na first edition. Naibenta niya ito sa halagang $10,000 o mahigit sa 500,000 pesos. Dead Sea Scrolls. Noong 1947, isang grupo ng mga binatang Arabs ang nag-aasikaso ng kanilang mga alagang kambing at tupa malapit sa lumang syudad ng Jericho. Nang napansin nila na nawawala ang isang kambing, hinanap nila ito kung saan-saan. Habang naghahanap, binato ng isang binata ang cave sa malapit at nagulat siya sa kanyang narinig. Tila may clay pot na nabasag sa pagbato niya kaya pumasok siya sa cave. Doon niya nakita ang mga jars na may lamang ancient papyrus scrolls. Kinuha ng mga binata ang scrolls at binenta ito sa isang antique dealer sa Bethlehem sa halagang $50. Ang hindi nila alam, ang scrolls pala na nakita nila ay ang Dead Sea Scrolls na ang unang mga parte ng Biblia. Sa katunayan, ilan sa mga scrolls ay nabenta sa milyon-milyong halaga. Ang artifact na ito ay isa sa mga pinakamahalagang archaeological discoveries sa 20th century. Hanuman Doka Palace. Noong 2012, habang nagsasagawa ng renovations ang ilang workers sa dating palasyo, may nakita silang hindi nila inaasahan. Sa ilalim ng sahig ng palasyo, nakakita ang grupo ng 3 treasure boxes. Sa kabuuan, may bigat ang 3 treasure boxes na 661 pounds. Nang buksan nila ang isang box, gold at silver ang nasa loob nito na ayon sa mga eksperto ay nasa 200,000 ang value. May ilang nagsasabi na posible itong alay sa mga gods ng mga taong nakatira dito noon. Ang 2 boxes ay iniimbestigahan pa pero ayon sa mga otoridad, posible pa silang makakita ng mga nakatagong yaman sa lugar sa kanilang pag-renovate nito. Yamang mula sa brown paper bag. Isang pamilya sa California ang naglilinis sa bahay ng kanilang pumanaw na lolo. Habang kinukuha nila ang mga kagamitan, isa sa kanila ang nakakita ng brown paper bag. Nang tingnan niya ito, nagulat siya sa kanyang nakita. Isa itong sinaunang baseball card na maganda pa ang kondisyon. Nang ipakita niya ito sa eksperto, doon niya lang nalaman na ang card pala ay isang napaka-rare
na Ty Cobb baseball card na ginawa noong 1909 o 1910. Naibenta nila ito sa halagang $3 million o mahigit sa 168 million pesos. Ang nakatagong comics. Noong 2011, nilinis ni Michael Rohrer ang bahay ng kanyang pumanaw na tiyahin sa Martinsville. Maya-maya pa ay nakakita siya ng isang kahon na may lamang 345 comic books. Pero hindi lang ito basta comics, napakaganda pa ng kondisyon nito at may mga rare comics na tulad ng Action Comics No. 1, ang unang paglabas ni Superman, at Detective Comics No. 27, ang unang paglabas ni Batman. Kinolekta pala ito ng kanyang pumanaw na tiyuhin. Binasa ni Michael Rohrer ang ilan pero sa huli ay ibinenta niya ito. Ang Comics No. 1 na may Superman ay nabili sa halagang $523,000 at sa huli ay naibenta niya ang buong collection sa halagang $3.5 million o halos 200 million pesos. Rosetta Stone. Noong 18th century, dinala ng mga scientists at historians ang sikat na French general na si Napoleon Bonaparte para sa kanyang kampanya sa Egypt. Naatasan ng grupong ito na magkolekta ng mga sinaunang relics at pag-aralan ang history ng bansa. Noong 1799, habang tinutumba ng mga sundalo ang isang ancient wall upang palaki ng kanilang fort malapit sa Rosetta, may natagpuan silang malaki at kakaibang basalt slab na may nakasulat na mga letra. Nang makita ito ng mga eksperto, doon nila napagtanto na ang batong ito ay mula pa sa 2nd century BC at may inscription na nakasulat sa 3 languages, Greek, Demotic at Hieroglyphics. Sa mga sumunod na dekada, ilang language experts na din ang sinubukang i-crack ang code. Ayon sa kanila, kung tuluyang ma-decode ang Rosetta Stone, ito ang magiging simula ng in-depth studies sa ancient Egyptian language at literature. Kakaibang painting. Noong 2016, isang pamilya sa France ang nag-aayos ng kanilang bubong na tumutulo pag umuulan. Nang kunin nila ang mga gamit sa attic, nakakita sila ng napakagandang painting. Nang i-report nila ito sa otoridad, doon nila nalaman na ang painting pa lang ito ay gawa ng sikat na sinaunang Italian painter na si Caravaggio. Ang painting ay tinawag na Judith and Holofernes at isa ito sa pinakamahalagang piyesa ng kilalang pintor. Ayon sa mga eksperto, nasa $150 million o mahigit sa 8 billion pesos ang halaga nito. Chinese Bowl. Noong 2007, isang mag-asawa sa New York ang bumisita sa isang garage sale upang maghanap ng bowl na pwedeng gawing centerpiece sa mantle ng kanilang apartment. Nakakita sila ng isang puting bowl na may ivory glaze at binili ito sa halagang $3. Naging curious sila sa bowl kaya ipinakita nila ito sa eksperto at doon nila nalaman na ang bowl palang iyon ay mula sa Southern Song Dynasty sa China. Iisa lang ang katulad nito at nakadisplay iyon sa British Museum. Dinala ng mag-asawa ang bowl sa isang auction house sa Sotheby's at umabot sa $300,000 ang estimate nito. Pero sa huli, binili ng isang Chinese antique collector sa halagang $2.2 million o mahigit sa 124 million pesos. Terracotta Army. Noong 1974, isang grupo ng mga magsasaka sa China ang nagdidilig malapit sa syudad ng Xi'an. Maya-maya pa, isa sa kanila ang tila nakatama ng tila bakal sa kanyang pala. Noong nakita nila ang kanilang tinamaan, isa itong life-sized sculpture. Noong una ay akala nila na nakahanap sila ng Buddha sculpture, pero doon sila nagkamali. Dahil noong i-report nila ito sa mga otoridad at nag-conduct ang ilang archaeologists ng mga excavations sa kalapit na lugar, doon nila napagtanto na ang nakita pala nila ay isa sa 8,000 life-size terracotta na sundalo na ginawa upang bantayan ang puntod ng 3rd century BC emperor na si Qin Shi Huangdi. Kasama ng mga life-sized soldiers, may mga nakita ring mga kabayo at chariot sculptures ang mga eksperto. Napakadetalyado ng mga sculptures na ito sapagkat ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang mukha na tila isang tunay na tao talaga. Ngayon, itinuturing ito bilang isa sa pinakamahalagang archaeological treasure sa buong China. Ilan lang ito sa mga yamang natagpuan ng hindi naman hinahanap at sa laki ng ating planeta at yaman ng ating kasaysayan at kultura, sigurado akong may ilan pang yaman na natatago sa mga sulok at naghihintay na mahanap. Ano sa tingin mo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.